Hello, alright. Update po tayo sa cut din at iba pang showbiz ganap for today. Eto na naman tayo guys ha. Update po tayo kila Jenaline Mercado at saka si Dennis Trillo guys na si Jenaline po ay hindi daw pinadalo si Dennis sa kanyang pamilya gathering guys. Ewan po lang po guys kung ano yung masasabi natin dito dahil marami dito nagsasabi na galit. At si Jenaline sa pamilya ni Dennis guys, I don't know kung bakit siya galit pero ang sadap natin na balita guys ay nagtatampo si Jenaline. Pero sabi naman ng mga side ni Dennis guys ay normal lang daw yan sa isang pamilya na magkaroon ng tampuhan. Pero in fairness naman sa kanila guys ay napaka-humble pa rin si Dennis kay Jenaline. Siyempre, asawa niya yan hindi naman natin mapipigilan yan. At saka pagdating naman sa mga parents guys, kung saan naman ang nagtatampo si Jenaline ay maayos pa rin din yan guys. Huwag naman natin platihin issues tungkol sa kanila kasi I am dito sa ating mga legit na sources guys ay boto naman sila kay Jenaline Mercado kaso malang may attitude daw ito eh. Hindi natin alam kung anong klaseng attitude yung sinasabi nila sa kanya kasi nga may anak si Jenaline sa una at saka si Dennis naman ay alam naman din natin na meron din. Pero in fairness naman sa kanilang mag-asawa, okay naman sila. Pero pagdating lang kasi sa pamilya ay dun tayo magkaroon ng problema guys. Kasi isipin mo ang ganda-ganda ng buhay nila Jenaline at saka si Dennis sa ngayon. Kasal na sila. May anak na rin. Pero hindi kasi nangyari yung gusto nila, di ba? Pero gawa sa hospital ng bata. Pero it's not an issue of that guys. Hindi naman issue yung bata eh. Ang issue sa kanila yung attitude ni Jenaline Mercado daw guys. Kasi may attitude daw siya kaya ayaw niyang ayaw ng parents ni Dennis yung ganun na may attitude lalo at pagdating sa mga banding dapat may mga banding na pamilya, di ba? Pagdating sa mga New Year or something like that, mga event, birthday, mga kasalan, or mga basta special occasion. Yun guys, kaya medyo nagkaroon ng konting diferensya dito dahil sa ugali. Ang sabi nga naman dito guys is mabunga nga daw si Jenaline Mercado. We don't know if that's true or something na ano yung nangyayari guys kasi hindi naman natin sila kasama sa isang bubaw kundi ay sila naman mag-asawa ang nagsasama. Pero sa ating legit na sources guys is mabunga nga daw si Jenaline at lahat daw ay binabawalan si Dennis lalo't pagdating sa pamilya ni Dennis Trillo guys. Nasa kanila na po yan kapag yan po ay aminin nila or i-deny guys. Pero kailan po ay nag-update kung tungkol sa mga showbiz ganap guys. Habang may mga bago tayong chika for today guys, ito is noong December 23. Sekreto na kasal nila Sanjo Marudo at si alam niya na si Miss Ataide. Siyempre yun guys is binawalan sila na maghawak ng cellphone nang binigay lang sa kanila yung spouse. Kumbaga is yung bag lang na pwede magagay dun yung mga cellphone mo, wanon lang guys Pero in fairness may kaguluhan na nagaganap pero walang walang nakakuha dun na ganap dahil nga bawal ng cellphone sa kanila dun sa event niya or dun sa kasal na yun. Supposedly kasi guys, si Jane Lloyd ata guys is I think napainom na. Ito muna guys. Kaya walang nakakuha sa video kila Robbie at saka si Janet kasi tinago lahat ng mga cellphone at bawal yung cellphone sa event na yun. Kasi nga yung mag-asawa, ang favor nila
sa mga bisita po nila guys is yung sa kanila yung araw na yun at mag-enjoy sila para sa ganun hindi sila mailang sa isa't isa. And that's the time naman na may nagkaroon ng sumbatan sila Robby at saka si John Lloyd. Si Robby kasi guys ay isang host sa kasal nila Arjo at Heidi. Arjo. At alam naman natin na si Sanjo pala, sorry to si Sanjo. Alam naman din natin na si Sanjo guys is kaibigan niya si Robby. Siyempre biruan yung sinasabi ni Robby na Miss Atayde at saka Mr. Ganito. Siyempre nagbibiruan sila. At that's the time na nasa kasal sila, open lahat yung inuman. Hindi ata napasok sa okote or sa utak ni John Lloyd yung sinasabi ni Robby guys about dun sa pag-host ni Robby. Kaya syempre hindi mo naman may iwasan pagdating sa mga event na ganyan. At saka pag nakinom ka talaga ay hindi mo talaga makontrol yung iyong sinasabi na. And hindi lang naman yan guys, kundi marami din mga netizen po ang nagsasabi na pag invited po tayo sa isang kasal, make sure naman po na be responsible tayo at huwag tayong gagawa ng mga bagay-bagay na alam naman din natin ikakasama at saka ikakasira ng moment ng mga bagong kasal, lalo at mga magkaibigan naman po sila. At hindi lamang po yan guys, advice din po kay John Lloyd na huwag masyadong uminom pag may mga event na invited siya kasi nga iba yung charisma or iba yung magic no, halak pag ikaw ay nakainom na. Pero kay Robby naman guys is alam niya naman yung kanyang pagkakamali and at the same time parehas naman po si John Lloyd alam din naman nila yung kanilang pagkakamali. Kaya at the end of that event guys is nice pa rin yung kanilang alikan na dalawa kasi tabesa ang dami talagang nakakita sa kanila at saka na-shock po rin mga bisita. Biruin mo kasi kasal po hindi kasi in-expect mga karamihan na ganun yung magiging attitude ni John Lloyd. Hindi talaga napasok sa kanya yung sinabi ni Robby and that is normal guys. Kaya that is update natin po yan guys dahil hindi naman po natin alam yung real na nangyayari kasi we are just updating sa mga nasalap ng po natin na balita sa ating legit na sources. Na naman update natin guys ay patungkol kay Carla na yung bagong kasal din na kinasal sila ni Doc. Aba, may nambas po, hindi naman talaga bash yung nangyari pero may nakapansin dun sa cake kasi ni Carla. I don't want to say who's that guy na nagsabi tungkol dun sa cake ni Carla guys. Ito kasi yung kwento guys sa atin na itong si Carla guys yung cake niya kasi is hindi yung normal cake, parang pahaba kasi siya. Pero basically naman talaga sa mga kasal na yung cake ba, sa mga kasal ba, diba normal pataas naman kasi yung cake ng kasal. Pero sa kanila kasi it's kakaiba kasi sa first time ko naman kasi nakakita ng cake na pahaba siya. Kumbaga is at saka may bulaklak din kasi sa I don't know if sa gitna yun or sa gilid guys. Ito naman pong si makulit na isang actor. Sabi niya dito na akala ko cake pero awake. Sabi niya kasi. Siyempre buti na lang guys at hindi naman pinatulan ni Carla yung kanyang kinoment. Pero ang daming nambatikos dito sa cake ni Carla guys. Marami din nagsasabi na mag-ingat daw si Doktor kay Carla kasi may ugali din daw ito. Ewan natin guys kung ano yung sinasabi nilang ugali kasi siguro at the past yung na-failed yung marriage ni Carla. Ay alam na natin I don't want to say the name. That guy, basta it's a foreigner, half foreigner also. Na-fail kasi yung marriage niya, yung first marriage niya. Kaya siguro sinasabi na may ugali din ito. And besides sa kanilang kasal guys, si Carla guys
na-awardan din yung ex-husband ni Carla. Nataon din sa kasal ni Carla at nataon din na na-awardan din yung ex-husband niya. Pero yung father ni Carla mismo guys ay hindi invited dun sa kanilang kasal. Kaya nagkakaroon na naman ng mga pasigway or something na ikikinagulat ng makaramihan nito guys dahil mismong tatay mo hindi mo in-invite kahit man sana ano man yung nangyari or ano man yung naging alitan ninyo or ano man yung kung saan man nagsimula yung galit ba sa puso ba. Kasal mo yan tatay mo yan. Is that day is your day at very important yan magulang para ikaw ay magiging ganap na tao dahil hindi ka naman niluwal ng nanay mo kasi ginawa ka ng nanay at tatay mo kaya pwedeng naman sa kasal mo they are invited also, diba? Pero sa akin guys may sentimental value kasi yung moment na kasal maliban lang guys kung malayo at even na naman malayo guys even na naman malayo kasi may pera naman si Carla kung sakali lang may pera naman si Carla na mag-book ng ticket walang malayo at saka malapit kasi may pera naman sila pero yung ganap ng kasal is sa Pilipinas guys kung iimbitain mo yung tatay mo yung issue ba dati babalik pa ba yun? I-issue pa rin pa ba yun? That's your father, right? Proud ka pa nga dahil kahit pa paano, in-invite mo yung tatay mo kahit anong nangyari sa inyo or kahit anong past ninyo. Still, in-invite ka nila at hindi ka mababas. Baka marami kang mga netizen na nagsasabi sa iyo na napakabait nito dahil yung nangyari sa kanilang past ay still pa rin na in-acknowledge niya yung kanyang tatay. Diba? Sarap kasi sa pakiramdam guys na i-acknowledge ka na anak mo lalo sa kasal. Alam nating lahat yan. Kaya ito guys ang daming nambash kay Carla kasi yung hindi niya pag-invite sa kanyang tatay. Parang iba na kasi yung tingin ng tao. Even though sobrang bait mo sa showbiz or sa mga ibang tao. Pero sa tatay mo, how can you say that right? Kahit naman siguro sino. And sana naman naintindihan natin kung ano yung kaganapan at saka shout out muna tayo sa mga senior citizen dyan guys na palagi nanonood sa atin. Maraming salamat po sa mga teenagers, sa mga iba pang mga fans natin na nagla-like and nag-share naman po sa ating YouTube channel. Pag-like and share naman po yung ating updates. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Always think positive guys because ang positive ang nagbibigay sa atin na magandang buhay. Ang sabi nga nila, positive is always a good vibe in every day.